Ikaw talaga, Shizzy, nakakainis ka. Bakit? Hindi mo na kaya? Lu Tingzhi. 10 taon kitang tiniis para lang sa'yo. Binitiwan ko ang reputasyon ko bilang isang dalagang disente. Ginamit ko pa ang buhay ko bilang panakot para lang mapilit ang kasal na to. Pero sa mismong araw ng kasal natin, nagdala ka pa ng isang babae mula sa Red Light District at pinapasok mo pa siya sa bahay natin para makipaglandian. Pero kahit ganun, naniniwala pa rin akong mahal mo pa rin ako. Itataya ko na ililigtas mo pa rin ako. Shizzy, gusto mo bang puntahan at tingnan? Sigurado, si Jiang Liu na naman yan. Pabebe move na naman niya, ganyan lagi. Tuloy tayo. Lu Tingzhi. Sa huli, hindi ka pa rin dumating. Natalo ako. Isa na lang ang kulang. Ang gamot laban sa cancer. Matagumpay na nating na-develop. Saan to? Hindi ba dapat nasa laboratorio ako? Ginagawa ko pa nga ang bagong gamot sa cancer, di ba? Bakit ako napunta dito? Yung katawan na to, Jiang Liu rin ang pangalan. Tunay na anak ng pamilya ng Yushi. 10 taon niyang mahal si Lu Tingzhi, tagapagmana ng Haofu. Sa araw ng kanilang kasal, akala niya mababawi niya ang puso ni Shizzy sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Hindi niya alam, maling tao ang binigayang todo niya ng damdamin. Ibig sabihin, nag-time travel ako. Ano nang nangyari? Baka naman hindi pa nawawala ang resentment ng dating may-ari ng katawan. Ang lungkot naman ng kwento nito. Huwag ka mag-alala. Ngayong ako na to, gaganti ako para sa'yo. Simula ngayon, wala na talagang pwedeng lumapit o umapak sa akin. Jiang Liu, ano ba? Hindi gumana yung pabebe move mo kanina, ngayon nagwawala ka na? Shizzy, araw ng kasal pero ni hindi ka interesado sa asawa mo. Baka impotent ka. Kung usilas ka, ako na ang mag-aalis sa'yo. Para hindi na ako maabala pa. Jiang Liu, baliw ka talaga. Maniwala ka, pwede kitang hiwalayan ngayon. Na taon. Nakaprepare na ang papel ng annulment ko. Ako mismo ang gustong makipaghiwalay ngayon, hindi ikaw. Yung dahilan, yung Shizzy sa mismong araw ng kasal, inutil. Nag-hire pa ng babae mula sa Red Light District para turuan siya ng aktwal. Jiang Liu, ang kapal ng mukha mo. Lumaban ka pa talaga, ha? Huwag mong kalilimutan. Ikaw ang parang aso na lumuhad at nagmakaawa sa akin para pakasalan kita. Ngayon natupad na ang gusto mo. Nakapag-asawa ka na sa Hufu. Nasa iyo na lahat ng yaman at karangyaan. Huwag kang magmalaki. Ako, si Jiang Liu. Bulag noon kaya sobrang bait ko sa'yo. Hindi ko na kailangan maging asawa ng Shizzy. Ngayong araw, maghihiwalay tayo. Simula ngayon, kanya-kanya na tayo. Tumigil ka dyan. Ano bang drama mo? Buong syudad ng Shengjing. Alam ng lahat, 10 taon mong pinagpag-year-end at pinilit na sagutin ko. Huwag mong akalaing pahuhulugan ako sa drama mo ngayon. Ang pagiging papansin. Ikaw na lang ang bahala dyan. Ikaw, isang second-hand na lalaki. Diyos ko, kadiri ka. Sige, basta huwag kang magpadala ng regret. Wala pang babae sa Shengjing na naglakas loob na sumuwi sa atin ng ganito. Kapag kumalat ang balita na hiwalay ka na, gusto kong makita sino pang lalaki ang tatanggap sa'yo. Ang futuro ko, hindi mo na kailangang alalahanin, Shizzy. Sa klase mo na nga, kinaya kong tiisin ng 10 taon. Simula ngayon, kahit sino pang mapakasalan ko, mas papaboran ko kaysa sayo. Ngayong libo-libo, ka-times pa. Ikaw. Sige. Miss, sa ganitong masayang okasyon, saan ka pupunta? Ngayon ka lang napakasal kay Shizzy, huwag ka na sanang magpakamaarte pa.
Kahit magpikit ka na lang, kunwari wala kang nakita. Sumunod ka na lang kay Shizay, magpakumbaba ka na lang. Yung palakang may 3 binti, bihira yan. Pero lalaki na may 2 binti, ang dami sa kalsada. Ako, si Miss, 10 taon na akong nagtitimpi. Simula ngayon, magpapakasaya na ako sa buhay. Yung si Lu Tingzi, sa tingin mo ba mahilig siya sa Yin Chan Lu? HMM. Hindi pwede. Dapat mas magaling tayo sa kanya. Tayo naman. Punta tayo sa Nanfengguan. Miss, yung Nanfengguan, lugar ng mga lalaki yun. Ikaw pa naman ang asawa ng Shizi. Bakit pupunta ka sa ganun? Miss, baka naman napasobra na ang stress mo. Huwag kang mag-alala, di ako papatol sa ganyan. At saka, hindi na nga ako asawa ng Shizi. Pag sumobra ka, bukas, ipapakasal kita sa kotsero. Miss, gets ko na. Ginagamitan mo siya ng reverse psychology. Tama ba? Sobrang talino ng move na yan. Papunta ka sa Nanfengguan para maglasing-lasing, pero sa totoo gusto mo lang painitin ulo ni Shizi para bumalik sa'yo ang pagmamahal. Anong reverse psychology? Ako, si Miss. Gusto ko lang mag-enjoy. Dumating na si Madam Zhang. Okay na. Okay na. Alam ko na, alam ko na. Alagaan mo na dyan, ha? Nag-enjoy ba si Madam Liu? Sobrang saya. Ayos, bumalik kayo ulit ha. Sige. Bukas ulit, Madam. Ito pala ang Nanfengguan. Ang ganda talaga ng lugar. Sa nakaraang buhay ko, puro na pure pagka-doktor ko. Hanggang mamatay ako, hindi pa nga ako nakahawak ng kamay ng lalaki. Buti na lang napadpad ako dito. Sa ganitong kakaibang lugar. Hindi na pwede palampasin to, magpakasaya na ako. Ikaw, Miss, mukhang bago ka dito ah. Dito sa Nanfengguan, pinakamaganda at class na lugar sa Shenzhen. Mga pumapasok dito, mga isang tasa ng tsaa, 10 silver pa. Ano po ba ang purpose nyo dito? Quickie. Quickie. Special guests pala kayo. Pwede na ba kami ngayon? Special guests, may welcome tayo. Si Wuyun lang mismo ang sasalubong sa inyo. Mrs., tingnan mo ito. Ang inosenteng scholar, Wen Yushu. Ang astig na espada master, Yu Wushuang. Ang maamong tula master, Bai Yueting. Ang marunong makisama, Su Ziking. Ang mahusay sa tula at alak, Li Dukang. Dito sa amin, wala kaming hindi kayang ituro. Lahat ng bagay na may isip mo, matutupad dito. Kaya miss, alin ang gusto mo? Hindi ako nananaginip, no. Grabe, sinaunang high-end na club. Pero sobrang kakaiba pala ang mga trip dito. Sobrang sulit talaga itong pag-travel sa panahon. Mga bata lang ang namimili. Mga totoong adult. Lahat ng gusto nila. Kinukuha nila. Mrs., please. Kaya pala noong sinaunang panahon, lahat sila gustong sumama dito para mag-enjoy. Kung ganito ang serbisyo ngayon, super Z sa isays talaga. Oh, hindi ba si General mo ito? Anong hangin ang nagdala sa iyo dito ngayon? Baka naman. May kaso ang Criminal Investigation Division. General, grabe ka namang magpakasungit. Maghiwa-hiwalay na at maghanap. Mrs., kaya mo pa ba? Mrs., isa pang baso, please. General, iyan ang anak ng Jiang Yushi, si Jiang Liu. Dapat kasi, kasal niya ngayon sa anak ng Yung Chang Hao. Pero in public. Yung anak ni Hao, basta, pinahiya niya si Miss Jiang at iniwan. Baka sobrang nasaktan kaya nagpunta rito para magpakalasing. Mrs. Tignan mo siya, parang palaban pa rin yan. Hindi yan mukhang sobrang lungkot. Basta, parang may pinagdadaanan sa pag-ibig. Wow, hindi ba ako namamalik mata? Sa Nanfeng Hall, may ganito palang bagay na sobrang premium. Yung bugaw pa, itinago pa sa akin ni Miss. Itong gwapong panauhin, magkano ba? Ngayon gabi, ako na ang magbubuk sa'yo. Miss Jiang, alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Basta ngayong gabi, gusto ko lang, ang pinakagwapo sa buong Shenzhen.
Ang kapal ng mukha mo. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob magsalita ng bastos kay Mo Jangjun. Jingjun. Jingjun pala siya. Naghiwalay na kami ni Lutingsi. Siguradong hindi ako palalampasin ng Haofu. At ang pamilya Jiang, sigurado. Itatakwil din ako nila. Parang sobrang malas nung simula ko. Pero kung magawa kong mapalapit kay itong Jingjun, pwede rin itong maging proteksyon para sa akin. Lalo pat sobrang gwapo pa niya. Mu Jingjun, maari bang itanong kung ilang taon ka na? May karelasyon ka na ba? Kung may karelasyon ka, okay lang. Dahil sobrang gwapo mo. Pwede naman akong maging kabit mo. Shoji. Walang kwenta. Huwag ka munang umalis. Paano kung sabihin ko na kaya kong tanggalin yung lason sa katawan mo? Paano mo nalaman na nilason ako? Nakikita ko kasi maputla ka. May itim sa ilalim ng mata mo. Mahina ang hininga, larong sintomas ng nalason. Kung hindi ito gagamutin ng maayos, 1 taon lang ang itatagal mo. Pero, kung papayagan mo akong tusukin ng karayom para mapigil yung lason, pwede kong siguraduhin na aabot ka ng matagal na buhay. Ang kapal ng mukha mo, bastos ka pa sa harap ng Jangjun. Nilali mo pa si Jangjun namin. Ang problema sa pag-aalis ng lason kailangan ng solusyon agad. Kung may paraan siya, hayaan mong manatili siya sa tabi mo, baka nga tama naman. CJ, ako mismo, pwede kitang pakasalan. Jangjun, huwag po sana. Si Jiang Xiaojia, kahit itinakwil na ni Lu Shizi, malalim pa rin ang kaugnayan niya sa Hufu. Kung malaman ni Lu Shizi ang tungkol sa relasyon mo kay Jiang Xiaojia, tiyak na hindi siya papayag ng basta-basta. Natatakot ba ako kay Lu Shizi? Ang Jangjun natin, matalino at malakas. Si Lu Shizi, sa harap ng Jangjun, walang binatbat. Pero si Jiang Xiaojia, siya ang ugat ng gulo. Sa estado nyo bilang Jangjun, ba't mo papapatulan? Dahil sinabi niya na hindi ako abot ng susunod na taon. Magulo ang palso ng Jangjun. Parang, matinding lason ang nananatili sa mga ugat. Ang pinagmulan ng lason, mahirap hanapin. Baka, hindi na talaga kakayanin ng 1 taon. Walang kwenta ang matanda. Jangjun, maawa po kayo. Pero, Jangjun, Hindi mo na kailangan pang magsalita. Buong-buo na ang desisyon ko. Ayos, nahuli ko na siya. Napakakaiba ni Xiaojie. Simula pagkabata, wala naman talaga siyang alam o magaling. Itong medisina, saan pa niya natutunan? Ano bang iniisip mo, Xiaojie? Umuwi na tayo sa mansion. aba, hindi ba't yan yung itinakwil na? Jiang Da Xiaoji, ang bilis niyang makahanap ng paraan para mapalapit kay Mo Jangjun. Alam ko na, sigurado, ginagawa mo lang ito para inisin si Lu Xiong. Nag-aalala ka para maipakita kay Lu Xiong. Sino ba namang hindi? Tingnan natin. Sa ugali ni Jiang Da Xiaoji, malamang hindi pa 3 araw. Iyak na yan pauwi sa Hufu. Magmamakaawa kay Lu Xiong na patawarin siya. 3 araw, pusta ako, 50 liyang. 1 araw lang aabot siya. Sa araw na yon, dun tayo sa harap ng Hufu. Panoorin natin kung paano siya magmamakaawa sa tuhod. Hayaan mo na siyang magpakagulo. Gusto ko rin makita kung hanggang kailan siya magpapanggap. Jiang. Jingjun, sa tingin ko, tuwing bagong buwan sumisipa yung malamig na lason mo, di ba? Kaya ngayong gabi, dapat lang akong manatili sa tabi mo, Jingjun. Jingjun. Ang sakit ng paa ko. Buhatin mo naman ako papunta sa karwahe, please. Shizi. Padaan po. Jiang Liu, mukhang seryoso na siya. Halata namang nagpapanggap lang. Noong nakaraang taon sa 100 Flowers Banquet, di ba naggulo rin siya, kunwari magpapari? Tapos hating gabi, tumalon ng bakod, para dalhan si Lu Xiong ng mainit na sabaw. Nagkablat pa sa kamay kakahawak. Tama, noong nakaraang buwan. Nagkunwari pa siyang mag-ayuno para magpakitang gilas. Ano, Kuya Tingji, pag di mo pa ako puntahan, magpatiwakal na lang ako sa gutom. Si Jiang Liu, mula noon hanggang ngayon, wala talagang backbone yung babaeng yon. Tama, para lang mapansin ni Lu Xiong, kahit ano gagawin niya. Oo nga, Jiang Liu, kung naglakas loob kang bastyusan si Shizi, ni hindi mo dapat asahan na, patawarin kita kahit magmakaawa ka sa harap ko. Grabe, yung dibdib niya, yung pakiramdam sa kamay. Kung ikukumpara mo, yung mga Jihik instructor ngayon, walang panama. Curious tuloy ako kung ganun din yung abs niya. Tama na ang drama mo.
Kung tapos ka na, tumayo ka na. Jingjun, huwag kang masyadong masungit. Pero, mas okay ka pa kaysa kay Lu. Tingzi na batang pasaway. Jen Xiaoji. Simula't simula pa lang nating pagkikita. Puro kapag papapansin sakin, pilit mong gustong magkatuluyan tayo. Kung lahat ng ginagawa mo, ay para lang, pagselosin si Lu Tingzi. Ipasensya na, hindi ko papatulan yan. Ang nangyari na yon, kalimutan na lang natin. Sana, Jen Xiaoji, di ka na magulo sa susunod. Jingjun, mali ang akala nyo. Si Lu Tingzi naman loloko. Matagal ko nang tinuldukan yan. Jingjun, ikaw. Sikat at magaling sa labanan. Yan ang tunay na lalaki. Unang kita ko pa lang sa'yo. Nabighani na agad ako. Saka, yung sakit mo matagal nang di gumagaling. Ibig sabihin, wala pang tamang lunas. Jingjun. Bakit hindi mo subukan? Sa totoo lang, sa katawan mo pa lang, sa mukha mo, kahit sa 21st century, ikaw ang ultimate crush. Sino ba namang pipili pa sa lalaking traidor? Lahat ng sinabi mo, totoong galing sa puso mo ba? Langit at lupa ang saksi. Ako si Jiang Liu. Unang kita ko pa lang ay nabighani na ako sa Jingjun. Handa akong manatili sa tabi ng Jingjun habang buhay. Jiang Jun, may hamarang sa daan. Nagpakilalang pinsan ni Jiang Xiaojia, may kasama pang grupo ng mga opisyal. Pinsan, Meng Shuhui, anong pakay niya dito? Baka naman, sisiraan niya ang plano ko. Jiang Liu, alam ko na nandyan ka sa loob, pero ang pagtakas, hindi makakatulong para masolusyonan ang problema. Ikaw talaga, ang labo-labo mo minsan. Noon, para lang mapakasalan si Shaizi, nagbanta ka pa ng buhay mo. Yung si Shaizi sa wakas, nakahina rin ng maluwag, at pumayag sa kasal nyo. Pero ikaw naman, sumama ka sa ibang tao at tumakbo. Naalala mo pa ba, ilang araw lang nakalipas, doon sa Ancestral Hall, nangako ka pa sa mga ninuno ninyo ng isang matapang na sumpa. Sabi mo, mahal mo lang, si Lu Tingzi at siya lang ang gusto mong pakasalan. Habang buhay, hindi ka mag-aasawa ng iba. Meng Shuhui, ikaw talaga. Napakawalang hiya mo. General Miu, gusto lang ni Liu makiusap ng tulong mo. Para inisin si Lu Tingzi, hindi yon galing sa puso. Wala na, tapos na talaga. Kahit anong paliwanag, di na mababago ito. Miss Jiang. Ilang araw lang ang nakalipas, nagsumpa ka pa sa Ancestral Hall, na hindi ka magpapakasal kung hindi si Lu Tingzi. Ngayon, sinasabi mo sa akin, gusto mong ako ang pakasalan. Ito na ba talaga ang totoo mong nararamdaman? Mula simula hanggang dulo, niloloko mo lang ako, baba ka na. Hindi, General. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Si pinsan ko, wala siyang alam dito, promise. Pakinggan mo muna ako. Ayoko nang pakinggan ang paliwanag mo. Kung gusto mo, ikaw na lang ang bumaba ng sasakyan. O kaya naman, ako ang magpapababa sa'yo dito mismo. Ako. Baba na ako. Baba na ako kung baba na ako. General, ayos ka lang ba? Ang tibok ng pulso mo, tensyonado at mabilis. Sa bandang dulo, parang malalim at mahirap maramdaman. Sintomas ito ng paglala ng lason. Hindi na aabot pa. General, patawad na lang po. Ang lakas ng loob mo. Para sa buhay at kamatayan, palagi akong matapang. General, pumili ka, itanim mo na lang sa hiwaga ng karayom kong ito. Oh, sumugal ka na lang sa listahan ni kamatayan. General, ayos na ba ang pakiramdam mo? Kung gusto pa ng general na mabuhay, kailangan mong sumailalim sa karayom ng 7 araw at sa bayan ng paligong may gamot para matanggal ang lason. Kung hindi, kapag sumiklab na ang lason, tiisin mo na lang ang sakit na parang tinatahak ng libo-libong palaso ang puso mo. General, ngayon ba gusto mo pa rin paalisin ako? Wala akong balak saktan si General. Pero kung hindi mo ako pagkakatiwalaan,
Eddie, tuwing bagong buwan na lang, tiisin mo ang sakit na parang kinakain ang puso mo. Ang lakas mo magbanta ha. Hindi ganun. Itong lason, kapag pinatagal mo, mas mahirap alisin. Hindi ko man alam kung ano talaga ang intensyon niya, pero kailangan matanggal ang lason sa katawan ko. Bahala na, tingnan na lang natin ang susunod na mangyayari. Bibigyan kita ng 1 buwan. Kapag nagamot mo ng tuluyan, kahit anong kondisyon, sabihin mo lang, tutugunan ko bilang general. Pero kung hindi mo magagawa, o kaya may ibang motibo kang ginagamit, bilang general, Ikaw na ang magdesisyon sa akin. Simula't simula, huwag kang mahulog ang loob mo sa akin ha. Liu, makinig ka sa payo ng kuya, balikan mo si Luting Z at humingi ng tawad. Hindi karapat-dapat si Lutingsi. Ako, si Jiang Liu. Ngayon, tao na ako ni mo general. Sige, lakad. Ang gara talaga nitong tirahan ng general. Mas maliwanag pa kaysa sa bahay ng Marquis. Pati ang hangin, hindi amoy pabango. General, nakauwi na po kayo. Pakiayos nga ng set ng mga pilak na karayom. Mga pilak na karayom. Bilis, dali. Kung hindi agad, baka wala ng buhay ang general nyo. Bilasin nyo. Pasok na, bilis. Pwede bang magtanong, miss? Kanina ko pinanood yung pagkarayom mo, pero hindi mo tinitingnan ang mga pressure point. Baka naman, random lang ang ginagawa mo? Kung basta-basta ko ginawa yan, wala nang buhay ang general ninyo. Relax ka lang, hindi ko siya pababayaan. Sa totoo lang, ang gwapo ng general nyo. Sayang naman kung may mangyaring masama sa kanya. Plano ko pa sanang, magkaanak kami ng general eh. Huwag kang bastos. Oy! Joke lang yun. Simula ngayon, kapag nagsalita ka pa ng sobra, papaalisin na kita ngayon din. General, kalma lang. Kapag nagwala ka pa, baka bumalik ang lason sa dugo mo. Miss, tingnan mo nga, pinagpapawisan na ang noo ng general. Huwag kang mag-alala, lumalabas na ang lason yan. Ay nako. Pero General, parang medyo magulo ang tibok ng pulso mo. Pati hininga parang mabigat. Baka iniisip mo, rin magkaanak. Jiang Liu, Sa tagal ko nag-aalaga kay General, ngayon ko lang nakita na namula ang mukha ni General. Si Miss nga ata, malamang balak na maging ilaw nang. Tahanan natin, pakihanda nga ng 1 timba ng mainit na tubig. Yung sobrang init. Maliligo kami ng General ninyo. Maliligo kayo? Miss, hindi ata tama yan. Kapag kumalat, kawawa naman ang reputasyon ng general. Ano bang mas mahalaga, ang reputasyon o buhay ng general nyo? Bilang babae, hindi ako natatakot. Kayo pa kaya ng mga lalaki? Bilis, dali. Sige, aalagaan ko. General, sasamahan kita sa pagligo at pagbihis. ako. Kaya ko namang mag-isa. Hindi pwede yun. Gamot ang paligo na to. Kailangan ko bantayan, saka yung tamang init ng tubig at gamot, habang tinitimpla sabay karayom, para masupil ang lason. Ano ba? General, baka kanina iniisip mo. Nasasabay ako. Sa'yo maligo. Ano yung sinasabi mo? Ang
Ang cute pala ng General kapag namumula ang mukha, mas kaakit-akit kaysa sa seryosong itsura. Bakit nakapangloob pa si General? Bakit ka dyan tulala? Hubarin mo na yan. Ako na bilang general, kaya ko na. Sa harap ng manggagamot, walang lalaki o babae. Huwag ka nang magtalo pa, General. Grabe, Diyos ko. Ang dibdib, mas matibay pa pala kaysa sa iniisip ko. Kitang-kita ang linya, ang muscle, ang ganda ng daloy. Pumasok pa ako sa sinaunang panahon. Nakatsamba pa ng ganitong tanawin. General, parang mas matigas pa ang dibdib mo sa pader ng syudad. Paka-relax ka konti. Kung hindi papasok ang karayom ko. Masakit ba? Pwede ko namang hinaan pa. Hindi masakit. Ituloy mo lang. Ang taas ng tolerance mo sa sakit, General. Pero sa susunod, medyo kakaiba ang mga susunod na karayom. Anong ibig sabihin ito? Huwag kang gumalaw. Ang susunod na karayom, itatapat sa pressure point sa lead. Ang pressure point sa lead, bawal ma-distract. Tumayo ka muna habang nagsasalita. Namumula na si General, nahihiya na. Matagal ko nang alam, General, sa digmaan, astig kang lumaban. Pero ngayon, kahit sa akin na maliit na babae, hindi mo na kaya. Huwag kang gumalaw. Tapos na. General, ang bilis ng tibok ng puso mo. General, nandito po si Aling Lola para dagdagan ng mainit na tubig. Huwag kang pumasok. Ang ibig kong sabihin, hindi na kailangan ng dagdag na mainit na tubig. Huwag ka munang pumasok. Sige po, aalis na ako. Umalis ka. General, bakit mo naman ako tratuhin ng ganun? Sinabi ng general, umalis ka. Opo. Mukuya. Nasaan si Mukuya? Nandyan ba siya? Miss Liang. General. Naliligo pa po si General. Di pa pwede tumanggap ng bisita. Hintayin ko na lang siya. Saan galing ang babaeng mapanlinlang na to? Paano ka lumabas galing sa kwarto ni Mugej? Bakit ka lumabas sa kwarto ni Mugej? Ang lakas ng boses na miss na ito, parang nakalunok ng paputok ha. Ang tapang mo namang magsalita ng ganyan sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ay ang kasalukuyang punong ministro. Kaya pala sinasabi nilang lahat sa Shengjing, ang anak na babae ng punong ministro, Miss Liang, pinanganak na mayabang. Ngayong nakita ko personal, totoo nga, hindi bulaan ang chismis. Akala mo naman, parang babaeng palengkera lang din. Ikaw, maniwala ka ba na ipapapreso kita sa tatay ko? Sige, gawin mo. Tama lang para buong Shengjing malaman na ang anak na babae ng punong ministro, gabi-gabing nanonood ng pagligo ng general. Sino ngayon ang mapapahiya? Sa tingin mo? Gawin mo nga, ang cute mo pala, ha? Tama na yan. Wanyu, huwag kang magulo. Mugej, kayo, ano bang ginawa niyo sa kwarto? Kami, Dalawa lang sa kwarto, lalaki't babae. Ano pa ba pwedeng gawin?
Siyempre naman, ang abis ng general. Ang sarap haplusin. Ikaw. Walang hiya ka. Tama na ang kabastusan. Si Miss Jiang, nandito para gamutin ang sakit ko. Si Miss Jiang. Yan ba yung Naple AS ni Shizi, ang babaeng itinakwil? Ano ngayon? Matapos, ipagtabuyan ni Shizi, nilalandi mo na si Mogedge namin. Tunay ngang mapanlin lang ang estilo. Tama na ang kabulaanan. Kung wala kang ginagawa, umuwi ka na lang sa bahay nyo. Ako. Mogedge. Bukas na ang handaan sa Hanlan Academy. Narinig ko, ngayong Shengjing, ang daming matatalino, pati ang prinsipe at ang grand tutor, pupunta rin daw. Bukas. Sabayan mo si Yuer Puntaron. Dahil nandito rin si Miss Jiang, bakit hindi siya sumama bukas? Para mas masaya, narinig ko, ang anak na babae ng Yushi, si Jiang Liu, walang kaalam-alam sa pagsusulat. Papuntahin natin bukas, para mapahiya siya. Tingnan natin kung paano pa siya, makikipagkumpetensya sa akin para kay Mogedge. Wala akong gana. Takot ka lang, Miss Jiang. Sa Shengjing, sinong hindi nakakaalam, na nung nasa Girls Academy ka dati, pati no Gia di mo matandaan, baka ito na lang, mga kalokohan ang alam mo, para makakuha ng lalaki. Mga kalokohan, ako, 8 taong gulang palang marunong ng magsulat ng tula. 10 taon, kabisado na ang medisina. Alam ko lahat ng musika, chess, calligraphy, painting. Pati ang tula, kanta, kwento, parang laro lang sa akin. Tungkol sa lalaki, kapag gusto ko talagang silain, ang dami kong paraan. Gaya mo, karapat dapat ka ba lumaban? Sa akin sa harap ni General, kung sigurado ka, na wala talaga akong alam, bukas pupunta ako. Para malaman mo, kung sino talaga ang hangal. Sige. Deal. Miss, hindi ba ikaw yung laging nainis sa mga asal intelektual na pagtitipon na ganito? Bakit biglang naalala mong pumunta dito ngayon? Narinig ko, may paligsahan sa 6 na sining ngayon. Miss, ikaw? Bakit? Natatakot ka bang mapahiya tayo? Lu bro, tingnan mo, hindi ba yan si Jiang Liu? Paano siya napunta rito? Itong academy, talaga bang kahit sino pwedeng makapasok? Alam ko na, siguradong narinig niya na, napupunta si Lu bro, kaya nagmadali siyang sumugod dito. Si Miss Jiang talaga, sobrang clingy. Hindi niya alam mahiya, grabe, akala niya, na dahil dito, makakakuha siya ng pansin mula kay Shizi. Talagang ilusyon ado. Ang malas ko naman, nagkita pa ako dun sa lalaking hayop. Siya, umalis na lang basta. Nagkukunwaring malinis lang yan. Ang mga pa-effect niya, may lakas pa ng loob. Ipakita sa harap ko, gusto ko nga malaman. Hanggang kailan kaya siya magpanggap? Oy, hindi ba ito yung kapatid kong Naple AS ni Shizi? Naple AS ni Shizi. Wala talaga akong swerte lumabas ngayon. Pati mala sumabay pa. Akala ko kung sino. Ikaw lang pala ang itim na uwak. Ilang araw na di tayo nagkita. Ang tindi mo nang magsalita. Ate, bakit? Nadisgrasyada ka na. May mukha ka pang magpakita sa Hanlan Academy. Pati pagi match ng lines, di mo magawa. Dito ka pa. Gusto mo sigurong ipahiya ang pamilya Jiang. Ang nagpapahiya sa pamilya Jiang. Hindi ako yan. Ang jade pendant mo sis. Ang ganda ah. Kung tama ang tanda ko, yan ang double fish pendant ni Zhang Gongzi sa timog ng syudad. Ilang gabi ang nakaraan, 3:00, sa Western Corner Gate, yung tawag mong kizang lang. Tigil pati ang drum ng patrol. Kung lumaganap yung chismis na kabastusan, doon talaga, mapapahiya ang pamilya Jiang. Ikaw, ang kapal ng mukha mo magsalita ng ganyan. Jiang Liu, ikaw talagang masamang babae. May lakas kang sampailan ako. Ikaw talaga ang sinampal ko. Ang panganay parang ina. Ngayong araw, tuturuan kita ng maayos kung anong tawag sa disiplina. Sige, Jiang Liu. Hintayin mo ako. Oy, kuya. Tingnan mo nga, si Miss Jiang. Ang astig niya, grabe. Tunay na hindi palalampas ng kahit anong laban. Lanting Jiksu. Kopya ng orihinal. Bagamat parang pareho ang hagod ng brush, kulang pa rin ang kaunting, gaan at lakas ng galaw. Hanjayang dumadangis na mangingisda.
Sa painting na to, hindi naman nakasuot ng raincoat ang mangingisdang matanda, at wala ring bumabagsak na nyebe sa ilog. Mukhang ang pintor ay sinadyang gawin baligtad ang estilo, para ipakita sa matinding init ng tag-init, lalo pang naipapakita ang pag-iisa ng mangingisda. Mas ramdam tuloy kumpara sa orihinal na tula, ang diwa ng kapag payapa ang puso, nagiging malamig ang paligid. Galing talaga. Itong si Miss, bata pa pero may kakaibang pananaw na. Sobrang bihira niyan talaga. Sir, masyado pong mataas ang tingin ninyo. Ako po'y hindi ganun kagaling. Nakakahiya naman po. Si Papa nagtrabaho sa museo. 3 dekada siyang nag-restore ng mga lumang painting. Bata pa lang ako, sanay na akong nakakarinig, nakakakita ng ganyan. Kaya ang pagtasa sa tula at pintura, maliit na bagay lang yan. Oy, kuya. Tingnan mo nga. Di ba yan yung si Jiang Xiaojia kanina? Pati si Taifu, pinuri siya ng sobra. Simpleng mga kakayahan lang naman yan. Bakit kailangan purihin siya ni Taifu ng ganyan? Mogej. Simula pagkabata, kabisado ko ng mga classic na libro, sanay sa musika, chess, pagpipinta, at calligraphy. Panoorin mo ko, ipapakita ko sa lahat, kung ano ang tunay na kagalingan ng isang tunay na maestro. Ngayong araw dito sa academy, puro matatalino ang mga tao. Ang mga simpleng nalalaman lang ni Jiang Xiaojia. Mas mabuti pang huwag nang magpakatawa sa harap ng marami. Lusyong, tignan mo. Mukhang may eksena na namang maganda. Ganito na lang. Magpaligsahan kami ni Jiang Xiaojia. Anong gusto mong labanan, Liang Xiaoji? Pagtutugma ng mga taludtod. Pwede ba? Dahil nasa academy tayo. Baka mas maganda, paligsahan natin, ipabigay kay Taifu ang paksa. Pwede ba? CJ, gamitin ko na lang itong Xiaoyao bilang paksa. Xiaoyao umiiyak sa hamog. Mapusyaw ang pulang kulay tuwing huling bahagi ng tagsibol. Sa taas na taludtod, may naisipahiwatig na pagbabago ng panahon. Talagang mahirap tagmahan ito. Utong nakikinig sa ulan. Mahinang tunog ng ibong jade sa nag-iisang dahon ng taglagas. Paano niya naitugma yun? Ayos. Ang galing niya. Galing ng mahinang tunog ng ibong JD. Kaso sinwerte lang talaga. Ang pagtugma ng taludtod, maliit na bagay lang yan. Baka gusto mo naman. Subukan ang math skills natin. Grabe, parang ipis na nakatakip ng maskara. Kapal Mox, natalo na ayaw umamin. Gusto pang palitan ang laban para manalo. Oh, CJ, ihanda mo lang lahat ng pupwede mong gawin. CJ, Kung ganoon. Merong mga ibon at kuneho sa loob ng kulungan. May 35 ulo ang bilang sa itaas. At 74 na paa sa ibaba. Ilan ang ibon at ilan ang kuneho? Taifu, ang sagot po ay 23 na ibon, 12 na kuneho. Tama po, walang mali. Di ba yan yung problema sa manok at kuneho? Kayang-kaya lang. Si Jiang Xiaoji. Ang talas at bilis mag-isip. Bihira nang makakita ng ganon. Ngayong napakahirap na tanong. Nasagot ka agad at tama. Tunay na pambihira ang talino niya. Taifu, sobra naman pong papuri. Bata pa po ako. Napag-aralan ko lang po ang mga simpleng math noon. Xiaoji, grabe ang galing mo. Wala yan. Marami pang kayang gawin ng amo namin. Itong si Jiang Liu talaga. Ngayong araw, ikaw na naman ang bida dito sa academy. Ako pa ang pinahiya, sa harap ni Mogej. Tingnan natin, hanggang kailan ka magiging mayabang. Lo kuya, kailan pa naging ganito? Ang Jiang Leo na sobrang galing at matalino. Naalala ko nung nakaraang buwan sa party ng mga bulaklak, hindi pa nga niya makumpleto ang siyam na arithmetic formulas. Totoo namang matalino siya. Siguro alam niya na darating si Young Master dito, kaya nagpakitang gilas siya ng todo. Para lang mapansin siya, tingnan siya ni Young Master. Talagang pinag-isipan niya lahat ng ito. Kuya, itong si Miss Jiang, para talagang muling isinilang ang star na Makata. Tingnan mo siya. Noong nagpapalitan sila ng lines sa tulaan, lahat ng salita niya, puro galing. Kapag nagbibilang siya, sobrang talino talaga. Kung lalaki lang ako, siguradong ay dadaan ko siya sa malaking kasalan at papakasalan ko siya. Oy, kuya, Ikaw ba, gusto mo rin ba, ang ganitong klaseng babae? Tigilan mo yung kalokohan mo. General, bakit ka nandito? magkakilala pala kayo. Siya pala yung nagpagaling sa sakit ko, si Miss Jiang. Oh, Ate Jiang, ang galing mo talaga. Ganyang katalino, sigurado buong Shengjing, lahat ng mga binata, malalaglag ang loob sa'yo. Kuya, ano sa tingin mo? Dapat na yatang umuwi sa bahay.
Kuya. Yung gate natin, nandoon sa kabila. General Mew, marami pa tayong pagkikita balang araw. Ang galing. Ilang araw lang, pero, ang malamig na lason sa katawan ng general, natanggal na ng halos 30%. Itong nag-akupuntura na to, hindi lang magaling sa medisina, pero pati ang lakas at tumpak sa mga puntos ng katawan. Walang mintis, sobrang husay. Totoo ba yan? Siguradong totoo. Kung magpapatuloy ang ganitong gamutan, sa tamang panahon, hindi lang matanggal lahat ng lason. Pati ang mga pilat mula sa gyera, pwedeng gumaling ng tuluyan. Jiang Liu, hindi mo nga talaga ako binigo. Papa, Mama, kayo po ang magtanggol sa anak ninyong babae. Si ate. Hindi lang ako pinahiya sa harap ng lahat, sinaktan niya pa ako. Tingnan niyo po itong marka ng kamay niya, oh. Awa ko talaga kay Ruwer. Sir, yung malas na bata na yan. Iniwan ng young master at di na asawa ngayon, hindi pa ba sapat yun? Ngayon. Gusto pa niyang mamatay kaming mag-ina. Tao. Ipakatawag mo dito yung suwail na bata na yan. Hindi na kailangan pang tawagin. Sir, simula nang mamatay ang tunay na nanay ni Leo. Itinuring ko na siya parang anak ko. Tinuruan ko siyang magbasa at maging magalang. Ginawang mabait sa mga kapatid. Pero sino bang mag-aakala na magiging sobrang matigas ang ulo niya at hindi pasaway? Sana po, sir, ipagtanggol niyo naman kami. Dating ako. Masyado kang naging mahina. Kaya ka na pagsamantalahan ng mga ganit dito sa bahay. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung paano lumaban. Ate, nagbibiro lang po kayo. Yung tinuro niyong magandang asal at pangunawa. Ibig sabihin, kailangan kong magtiis dito sa Jiang Residence. Tiisin lahat ng pambubuli ng iba. Yung sinasabi mong maging mabait sa mga kapatid. Ibig lang palang hayaan si Jiang Giru. Nalagyan ng gamot ang sa ako. Sir, pakinggan niyo po yung masasakit na sinabi niya. Sa mga taon na ito, mas inalagaan ko pa si Leo kesa kay Ruwer. Ngayon, ganito pa niya sinisira pangalan namin mag-ina. HMM. Ikaw talaga, suwail. Wala kang galang sa nakatatanda. Tao, iabot nyo sa akin yung latigo ko. Tatay gagamit ng disiplina ng pamilya. Sige nga, hayaan natin na makita ng lahat sa bahay na to. Kung paano ka nalinlang ng mag-inang parang ahas, hanggang sa kalimutan mo na anak mo ako. Pati buhay ko, hindi mo na inisip. Ikaw, bilang tatay, sobra kang nakakadismaya. Kung buhay pa nanay mo at nakikita ka niya ganyan ka, siguradong pagsisisihan niyang nagkaanak siya ng ganito kasuwail. Huwag mo nang idamay si mama sa usapan. Kakapayapa lang ng labi niya. Ikaw, hindi na makapaghintay na pakasalan agad ang iba. 10 taon na ako dito sa Jiang Residence. Lahat ng hirap tiniis ko. Nasabi mo na ba kahit isang salita para ipagtanggol ako? Sobrang matigas ang ulo. Ngayon, kailangan talaga kitang turuan ng leksyon. Sabi ni tatay, sobrang tigas ng ulo ko. 7 taon pa lang ako noon. Para lang sa birthday ni Tita Wang. Ikinulong mo ako sa bodega ng kahoy. Hinayaan mo akong takutin ng mga hayop sa labas. Tinanong mo pa kung buhay pa si Mama. Ano ang iisipin niya? Bago mamatay si Mama, hinawakan niya ang kamay ko. Sinabi niya sa akin, layuan ko raw ang masasama. Ang totoo, matagal na niyang nakita. Na ang taong tabi niya sa gabi. Yung ama ko, kaya rin niyang gawin yun sa anak niya, tanggalin ang lahat pati balat. Lumaban na nga ako. Tao, dalhin niyo siya sa altar ng pamilya. Hanggat walang utos ko, walang pwedeng magpalabas sa kanya. Ate, malamig at nakakatakot sa altar ng pamilya. Mag-isip-isip ka dyan. Madali mo lang akong nakakulong ngayon. Pero mamaya, baka ikaw pa ang magmamakaawa na palabasin ako. Mahal kong tatay. Ang tunay na palabas, dito pa lang nagsisimula. Sir, dumating na si General Moon. Malugod na dumating si General. Paumanhin po at di kita nasalubong agad. Hindi ko po alam kung anong dahilan at napadaan si General ngayon. Ano po bang kailangan ninyo? Si Jiang Daxiaoji ay talagang magaling sa medisina. Nitong mga araw, ang luma kong sugat ay bumalik. Ipinunta ko siya rito para magpakonsulta. General, biro ninyo yata. Kung tutuusin po, ang anak ko,
Simula bata pa, di nag-aral ng maayos. Kahit mga aklat sa medisina, di rin maintindihan. Baka, maantala pa niya ang paggaling mo, General. Oo nga, General. Si Leo, ang batang ito. Sa araw-araw, puro kalokohan. Di nga naman siya marunong sa medisina. Siguro nakabasa lang ng ilang babasahing walang saysay. Tapos naglakas loob ng magyabang na kaya niyang magpagaling. Paano kung mapahamak ka, General? Di kayang panag-utan ng pamilya Jiang. Ang kakayahan ni Jen Xiaoji sa medisina. Naranasan ko na mismo. Ano, pinanghihinaan ba ninyo ng loob ang kakayahan kong kilalanin ng tao? Hindi. General, matalas ang mata ninyo. Ako lang ang mahina ang pag-unawa. Kaso lang, kakasalang sanglang ng anak ko sa regulasyon ng pamilya. Kasalukuyan siyang pinapagsusuri sa sarili sa altar. Oy, pakiusapan mo si Da Xiaoji na pumarito. Opo. Sir, Nasaan si Da Xiaoji? sabi ni Xiaoji, kailangan daw kayo mismo ang kumumbida, saka lang siya lalabas. Napakawalang galang. Si Jen Xiaoji ang tagal lumabas at humarap. Ano, pakiramdam ba ng pamilya Jiang? Hindi nyo kinikilala ang katayuan ko bilang tagapagtanggol ng bayan. Nagkamali po kayo, General. Baka po naabala lang ang anak ko. Sige po, ako na mismo ang tatawag sa kanya. Di ba pinaaalala niyo sa akin na magmuni-muni pa? Ang bilis mo namang nagbago ng isip. Gusto kang makita ni General mo. Mas mabuti pang sumunod ka na lang. Kaya pala si General mo ang dumating. Bakit hindi muna inalam ni Papa? Kung gusto ba ng anak niyang lumabas o hindi? Ikaw. Gusto mo talaga akong lumabas? Pwede rin. Basta pumayag si Papa sa dalawang kondisyon ko. Ano yon? Una, bigyan mo ako ng 5,000 pisong papel. 5,000? Akala mo ba pera ng Jiang ay nahuhulog lang mula sa langit? Kung ayaw mong magbigay, ikaw na ang humarap kay General Mu. Sabihin mo lang na di maganda ang lagay ng anak mo. Di pwedeng tumanggap ng bisita. Sige. Pumunta ka na sa cashier para kunin ang pera. Opo. Ang pangalawang kondisyon, ikaw, magluhod ka at magbigay ng 3 malalakas na pagyuko. Nanaginip ka yata. Papa, kaya mo ba talagang hayaan na babastusin ng ganito ang anak nyo? Kanina lang sinabi mong sumusobra ako. Bakit pag ikaw na, bastos na agad? Roar. Gawin mo na. Papa, Luhod ka na. Nasa harapan lang si General mo sa bulwagan. Hindi ka ba nahihiya? Pet sa 8 ng Disyembre noong nakaraang taon, kasama mo pa ang katulong. Binuhusan mo ng dugo ng aso ang rebulto ng nanay ko. Ang 3 malalakas na pagyuko ngayon, iyan ang pagsusuplong mo sa kanya. masamang babae ka. 8. Tandaan mo, sa susunod na magkita tayo, iwasan mo na ako. Papa, tara na po tayo sa bulwagan. Huwag nating hayaang maghintay ng matagal si General Mu. General. General. Sir Jiang, ito ba ang sinasabi mong mga patakaran sa bahay? Ang katawan nitong general. Salamat sa ginawang pamamaraan ni Miss Jiang, kaya ako nabuhay. Kung ang lakas ng kamay niya, dahil sa maliit na sugat na ito, ay nagkamali man ng kaunti. Sir Jiang, hulaan mo nga. Mas mabilis ba ang doktor ng ospital o ang espada nitong general? Aminado akong nagkamali. General, ang aga mong dumating ngayon. Baka naman. Nag-aalala ka sa akin. Ano ba namang pinagsasabi mo? Oras na naman ang pagpapagamot ngayon, kaya nandito akong general. Steady naman ang pulso. General, mga 2 oras pa bago tumama ulit ang lason. Pero ikaw, parang nagmamadali at sobrang nagmamalasakit. Hindi mo na alam ang hangganan. General, baka tumama na naman ang lamig ng lason? Walang problema. Miss Jiang, napasok ka na ba ngayon? General, hindi pa siya pumunta. Paglabas ni Miss Jiang mula sa Hanlan Institute,
Diretso na siya umuwi sa bahay ng Jiang. Nabalitaan ko po na maagang namatay ang tunay na ina ni Miss Jiang at pinapahirapan siya ng madraste niya. Mukhang mahirap din ang buhay sa bahay ng Jiang. Puntahan natin ang bahay ng Jiang. Miss Jiang, magpahinga ka muna ng maayos. General, si Liu ngayon, parang walang lakas ang katawan. Itong sugat na ito, hindi ko na yata kayang gamutin mag-isa. Baka maabala ang pagpapagamot ko sa iyo. General, pwede bang tulungan mo ako? Miss Jiang, may pagkakaiba ang lalaki at babae. Ako, mas mabuti siguro na tawagin ko na lang ang maid. Noon sa bahay ng Jiang, kahit ang katulong, inaagawan ako ng gamot. General, talaga bang wala kang awa? Sige na nga. Sorry po, Miss Jiang. Aray, ang bastos ng galaw mo, General. Baka naman sinasadya mong pahirapan ako. Hindi naman. Pero General, kitang-kita kong nanginginig ang kamay mo. Mas lalo mo tuloy ako nasaktan. Pasensya na. Miss Jiang, tapos na ang paglalagay ng gamot. Lalabas muna ako. Kung kailangan mo ako, tawagin mo lang. General, niyang haligi sa pasilyo hindi mo matawid ngayon? Kaya mo bang tumakbo pa, ang aking dakilang General? Itong tsaa. Iba ang lasa. Ano nangyari dito? Young Master. Bago lang po itong Dragon Well Tea. Ang mga tsaa na iniinom mo dati, galing mismo sa pagkagawa ni Miss Jiang ng Cloud Mist Tea. Pero si Miss Jiang, ilang araw nang hindi nagpapadala ng tsaa. Kuya Tingsi, specially ko pang hinanda itong tsaa para sa'yo. Alam kong mabilis kang ginawin, kaya nagdagdag pa ako ng 3 bahagi ng pinatagal na balat ng dalandan. Si Jiang Liu, nagpapakita na naman ang ugali niyang bata. Baka, totoo nang nagtatampaw siya sa akin. Sige, pagbibigyan ko siya ngayon. Puntahan ang bodega, kunin ang bracelet na gawa sa Sheep Fat Jade. Dalhin mo kay Jiang Liu. Brother Lu, hindi ba ako nagkamali ng dinig? Hindi ba lagi mong sinasabi na si Jiang Liu ay walang silbi na anak ng Jiang family? Sa paningin mo, mas hamak pa siya sa damo sa kalsada. Bakit ngayon parang sobrang mahalaga na siya sa'yo? Baka naman, nagbago na ang isip mo. Type mo na siya ngayon? Ano ka ba? Sanay lang akong sa timpla ng tsaa na ginagawa niya. General, anong nangyari sa'yo? Umatake ba ang lason? Tatawag ako kay Miss Jiang ngayon. General, ang lason mo, mas malala pala kaysa inakala ko. Bagaman napigil pansamantala. Kung biglang umatake mamayang gabi, sa magaan, magugulo ang ugat mo. Sa malala, naku, baka huminto ang tibok ng puso. Ito, kung umatake sa gabi. Baka naman. Pwede bang payagan si Miss Jiang na temporaryong tumira dito sa bahay? Ha? Ano? Baka. Hindi yata tama ayon sa batas. Sabi ko nga kanina, buhay na ang nakataya dito. Kung hindi ka maayos tinatrato ng Jiang family, ba't hindi ka na dito na lang muna? Dito ka na tumira. Para madali kitang gamutin, General. Ako na rin ang mag-aasikaso. Sa Lim Shui Zuan. Nandyan kasi malapit sa kwarto ni General. General, may mga laso na mas lumalala habang ginagamot.
Miss Jiang. Anong nangyari? May sugat ka ba? Wala akong problema, General. Gusto ko lang ayusin yung kortina. Bigla lang nahulog yon. Hindi ko sinasadya. Makinig ka sa akin. General, sinamantala mo ako. Clearly. Pinoprotektahan mo naman ako kanina. Ayos lang, General. Gusto kita. Anong nangyari kay Miss Jiang? Ayos na lahat. Ako na mismo ang nag-ayos ng problema ni Miss Jiang. Pwede ka nang umalis. General. Wala akong nakita, promise. Bakit pula ang tenga mo? Mas mapula pa kaysa sa lipstick ko. Kapag namumula ang tenga, mas nagugustuhan mo na ako. General, hindi ka na makakatakas. Si Jen Liu ang sabi tulungan niya ako sa lason. Pero parang nilalagyan niya ako ng sumpa. Oy, kunin niyo ng tubig. Sa totoo lang, ang ganda rin kasi ni Jingjin. Ayokong mapahamak ka, Jingjin. Inaasa ko pa naman na magkakaanak tayo ni Jingjin balang araw. Matagal na akong nakipaglaban sa digmaan bilang Jingjin. Kahit matalas ang espada at kutsilyo, nakakauwi pa rin akong buo. Itong Jing Liu, alam ko ba naman kung anong mahika ang ginamit niya. Pero parang mas mahirap siyang kalabanin kaysa sa mga sundalo ng bid. Halos kalahati ng buhay ko, puro digmaan ang dinaanan ko. Ngayon, parang matatalo pa ako sa isang batang babae. Jiang Jun, ang lalim ng mga bilog sa ilalim ng iyong mata ngayon, bakit ganon? Gusto mo bang ipatawag ko si Jiang Xiaojia para magpatingin ka sa pulso mo? Ayos lang. Walang problema sa akin, Jingjin. Jiang Jun, pero kagabi, narinig ko talaga sa kwarto mo. May nagbubuhos ng tubig. May nag-eensayo pa ng espada. Jiang Jun, sigurado ka bang okay ka lang? Wala kayong magawa, ano? Isang salita pa, lahat kayo, 10 ikot sa kampo. Lalo pang umiinit ang panahon ngayon. Jiang Xiaojia, mainit na. Nag-ayos ako ng mga gamit para sa inyo, para makatulong sa init ng panahon. Salamat po, Dizengun. Ate Jiang. Ito. Hindi ba ito yung silk na damit na bigay ni Emperor sa kuya mo? Bakit napunta ito sa iyo, ate? Naalala mo ba noong nakaraang taon, palihim akong pumasok sa bodega, gusto ko sanang isuot. Nahuli ako ni kuya, pinagsulat niya ako ng 50 beses ng tagubilin para sa mga babae, namaga tuloy ang pulso ko. Gets ko na. Li Zongguan. Sabi mo nga. Kuya ko ba talaga ang nag-aabot nito ng sinadya? Ate Jiang. Ako, nakita ko na si kuya lumaban sa digmaan. Pero hindi ko pa siya nakitang ganyan magpakita ng pagka-careful para sa babae. Ate,
Siguradong gusto ka talaga ni kuya. Ang kulit mo, bunso. Ate Jiang, tara na. Ngayon, ang ganda ng sikat ng araw sa labas. Narinig ko, may bagong rouge shop sa West Street. May grupo pa ng palabas na nagpe-perform doon. Ay tara na, tara. Kuya. Saan ba kayo pupunta? Sakto ang dating mo. Papasok kami. Maglalakad-lakad sa labas. Halika, sumama ka na sa amin. CJ, Ate Jiang, tingnan mo. Ma'am, pumili lang kayo kung anong gusto. Mga buhok pin, bracelets, kompleto dito. Ma'am, ang galing ng mata nyo. Bagay sa inyo itong hairpin na ito. Ang ganda nitong hairpin. Ate Jiang, tingnan mo yun. Ang gaganda ng flower lanterns. pakibalot na po ito. Ate Jiang, tingnan mo ito. Naamoy mo ba? Ang bango ng alak. Ma'am, bibili kayo ng alak? Ma'am, ang galing ng mata mo. Top quality na Zoliusia ito. Kapag uminom ka, puro tamis sa panaginip. Ate Jiang, ang bango ng alak. Pero madali kang malasing. Ano ka ba? Joke lang yan. Sanay akong hindi malasing kahit marami na akong nainom. Bakit parang umiikot ang paligid? Pati yata kama, parang umiikot. Ang tigas ng kama ngayon, grabe. Jingzen, ba't ka nandito? Jingzen, ang gwapo mo talaga. Ang ganda ng mata mo. Ang ganda ng ilong mo. Ang ganda ng labi mo. Itong bibig mo. Parang ang sarap halikan. Liu, may gulo sa border ngayon. Kailangan ko nang umalis kagad. Pag alis ko ngayon, malamang 7 araw bago ako makabalik. Kapag may kailangang gawin, ipagawa mo kay Nazinggun.
Kuya, sobrang iniintindi mo si Ate Jang. Nagkakaselos na tuloy ako, bilang bunsong kapatid. Huwag kang mag-alala, ako bahala. Sisiguraduhin kong maalagan si Ate Jang ng mabuti. Hintayin mong makabalik ako. CJ, Sabi 7 araw daw, pero hindi mo alam kung kailan matatapos ang gulo sa border. Sabi pa naman niya, sasamahan ako sa birthday ko. birthday? Magbi-birthday pala si Jingjin. Oo, 7 araw mula ngayon. Since birthday, kailangan kong maghanda ng espesyal na regalo. Mayroong ba siyang gustong-gustong bagay? Favorite na bagay. Si Kuya tahimik. Hindi mahilig sa particular na bagay. Pero noong bata, binigyan siya ng mama ng Phoenix Jade Pendant. Simula noong nawala si mama, araw-araw, suot niya iyon. Ayaw nga niyang ipahiram sa akin. Sayang, noong gyera sa North Border 5 taon na ang nakakaraan, hindi sinasadyang nawala niya iyon. 3 buwan siyang tahimik dahil doon. Iyon lang ang nag-iisang bagay na iniwan ng mama. Ano itsura nung pendant? Sandali, ipapakita ko sa iyo. Parang nakita ko na dati ang disenyo na to. Miss Jang, naparito kayo. Maghahanap po ba kayo ng bagong alahas? Boss, pakigawa niyo nga po ako ng jade pendant ayon dito sa drawing na ito. Nako, ang bird-adong ito, 18 proseso ang kailangan. Aabutin niya ng di bababa sa kalahating buwan. Kalahating buwan? Hindi pwede, sobrang tagal ng kalahating buwan. Sa loob ng 7 araw, kailangan kong makita ang finished product. Sa presyo, ayos lang kahit magkano. Hindi ba siya si Jang Leo? Si Young Master, ang regalo mong ibinigay kay Miss Jang. Kumusta? Tinanggap niya ba? Masaya kaya si Jang Leo? Sobrang tuwa kaya niya sa loob? Yung mga ganyang kilos niya, matagal ko nang alam ang mga iniisip niya. Basta lang bamaling ako, hindi niya ako matitiis. Habang buhay, kontrolado ko siya sa palad ko. Hindi siya makakawala sa akin, kailanman. Hindi totoo yan. Tinanggihan ni Miss Jang. Ano? Tinanggihan? Binalik ni Miss Jang ang gift box na hindi man lang binuksan. Sabi pa niya, yung mga regalo ni Young Master, hindi siya interesado. Sinabi niya, na huwag mo na raw siyang guluhin sa susunod. Ang tapang ni Jang Leo, ano bang pinagmamalaki niya? Anong karapatan niya? Hindi ko alam kung saan siya humugat ng lakas ng loob. Aba, bakit ka naman ganyan? Kainit ng ulo, sino ba ang nakaasar sa'yo, Brolo? Tara, ikwento mo nga, si Jang Leo, ano ba siya? May lakas ng loob siyang tanggihan, yung mga regalo ko pa. Akalain mo nga yun, Brolo, kalma lang. Si Jang Leo, sa labas malamig siyang tingnan, pero sa totoo lang, nagluluto pala siya ng surpresa para sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Kagabi, nadaanan ko ang Kingju Pavilion, at nakita ko mismo, hawak ni Jang Leo, itong malaking drawing na ito. At pinapagawa niya kay boss sa loob ng 7 araw. Yung Phoenix na Jade Pendant, pinagawa niya ang pendant na yun. Para naman yun sa'yo, di ba? Kaya pala. Alam ko na. Imposible namang ganoon na lang ka-cold siya sa akin. Hi. Pati ang mga ibon sa puno naglala-love team. Miss Jang, nakabalik na ang General. Totoo ba? Totoo. General, nakabalik ka na. Mamaya, nami-miss mo ba ako nitong mga araw na to? Sobrang miss kita, hindi na ako makakain at makatulog. Aba, dapat lang kitang bigyan ng magandang reward. Samahan mo ako sa Kyongju Pavilion, pwede ba? Boss, kumusta na yung jade pendant na pinagawa ko dati? Tapos na po, Miss Jang. Pero, sayang at hindi ka tumama sa tamang oras. Kanina lang ng umaga, kinuha na ito ni Young Master Lo. Anong sabi mo? Di ba, Miss Jang?
Yung mga gawa mo dati, lagi namang pinapadala ko diretso sa inyo. Ngayon kasi, dumaan si Young Master, kaya ibinigay ko na sa kanya. Pag alis niya, ang saya-saya niya. Sabi niya, gustong-gusto niya raw. Hindi, mali. Hindi yon para kay Lutingsi. Para yon sa J. Yun pala, lahat nitong mga araw na to, ako lang pala, ang umaasa. Jiang Liu, ang laman ng puso mo, si Lu Tingzi pa rin hanggang dulo. Kung mahal pala ni Miss Jiang, si Young Master Lu. Bakit pa niya ako pinaasa? General. Para tuluyang mapanatag mo ang puso ni General, kailangan munang ayusin ang lahat sa pagitan namin ni Lutingsi. Bro Lu, bihira ka mag-chill ngayon ah. Dito ka pa talaga sa Qinghe Garden nagliliwaliw. Nako. Regalo ba ni Jiang Liu yang Jade? Oo. Tunay ngang bihira ang klase ng Jade na ito. Sobrang linaw. At napakagaling ng pagkakaukit. Talagang pinag-isipan ni Jiang Liu ang Red Along to. Oo nga, pag nagtampo si Jiang Liu, parang ayaw ka na talaga niyang pansinin. Pero ilang araw lang. Bumabalik din siya at gusto na ulit makipagbati. Siya talaga, parang, hindi mo na matanggal na dikit ng plaster. Kapag dumb eye kit, buong buhay mo nang kasama. Bro Lu, napaka-charm mo kasi. Ha ha ha. Lutingsi. Oh, ano sabi ko sa'yo? Ayun, dumating na yung makulit. Ibalik mo iyang pendant ko. Kapag binigay mo na, wala nang atrasan. Alam kong may sama ng loob ka nitong mga araw. Pero dahil na rin sa pinagsamahan natin noon, papatatawarin na kita sa mga nagawa mong kalokohan. Basta susunod ka na lang sa akin next time. Palagi kang may pwesto sa tabi ko. Young Master, masyado ka nang assuming. Hindi naman yan para sa'yo talaga. Magpakatotoo ka naman kahit magsinungaling ka. Kung hindi ako pagbibigyan ng pendant na to, sino pa? Makinig ka ha, Young Master. Ang pendant na to ay para kay General Mu. Jiang Liu, ang pangit ng acting mo. Konti na lang, mauubos sa pasensya ko. Kung ako sa'yo, tigilan mo na ang drama mo. Ano ba, hindi mo ba talaga kayang intindihin ang sinasabi ko? O sanay ka na lang talaga sa sariling ilusyon? Ako, kapag nakita ko yang pagmumukha mong ang taas ng ere, nasusuka na ako. Bro Lu. Si Jiang Liu, parang seryoso na to. Hindi yata talaga para sa'yo yung pendant na yun. Imposible, lahat naman alam kung gaano ako pinapahalagahan ni Jiang Liu. Ngayon biglang, sobrang lamig niya. Bigyan kita ng huling pagkakataon, mag-isip ka muna. May mga bagay na, pag nasabi mo na, hindi mo na pwedeng bawiin. Kung ayaw mo maniwala, huwag mo na lang ipilit ang sarili mo. Ibalik mo ang pendant ko. Mula ngayon, quits na tayo. Ikaw. Sige. Sino ba namang may gusto ng basurang ganyan? Kung gusto mo, ikaw na ang dumampot. Jiang Liu, lumakas loob mong saktan ako ha. Talaga namang ikaw ang pinatamaan ko. Parang wala kang pakialam sa damdamin ng iba. Wala kang kwenta kung magmahal. Ngayon na kaya ko na tong gawin. Bukas, kaya ko na ring buwagin ang buong angka ng mga Lu. Ako. Sige. Sobrang ayos. Itong sampal na to, itatandaan ko to. Balang araw. Kahit magmakaawa ka sa harap ko at humingi ng tawad, hindi ko pa rin mapapatawad ka. Nung bata pa, nagbigay ang nanay niya sa kanya ng palamuting jade na may disenyong phoenix. Simula nung umalis ang nanay niya, lagi niya nalang suot yun araw-araw. Kahit ako, hindi niya napapahiram panoorin o hawakan. Dahil yun na lang talaga, ang natitirang alaala mula sa nanay niya. Hindi pwede. Dapat hindi mawala ang jade na ito. Siya. Itong si Jiang Liu, para lang sa Jade ni Muchi. Wala siyang pakialam, tumalon pa siya sa tubig. Sige. Sobrang ayos. Lu Xiong. Ang tagal na ni Jiang Liu sa ilalim, baka may nangyaring masama sa kanya. Siya nga mismo nagdesisyong magpakamatay. Anong kinalaman ko dun? Tara, tignan natin. Nahanap ko na. Buti na lang.
Tulong! Eli, Tulong! General, nakuha ko na ang jade. anong oras na? Oh, ito pa rin ang iniisip mo. Alam mo ba, kung nahuli pa ako ng kaunti, baka wala ka na ngayon. Ang jade na to. Hindi ito para kay Lutingsi. Ito yung pinagpagawa ko, tulad nung iniwan sa'yo ni Mufuren bago siya pumanaw. Eksaktong-eksakto. Ni isang guhit, walang labis walang kulang, ginaya ko talaga para sa'yo. Isang jade lang. Paano mo nagawang ilagay sa peligro ang buhay mo? Pero kasi, ito yung tanda na iniwan sa'yo ni Mufuren. At saka, ito rin ang regalo ko para sa birthday mo. Pero alam mo ba, sa puso ko, mas mahalaga ka kaysa sa jade. Si General, hanggang ngayon ba, naapektuhan ka pa rin dahil kay Shizzy? Galit ka pa rin ba sa akin kasi pinanganak ako? Sa tingin mo ba, sa puso mo? Ganun na lang ako, maliit at seloso. Hindi ba nga? Hindi mo nga alam nung gabing iyon. Sa Gyeongju Pavilion, sobrang sungit mo. May regalo rin ako para sa'yo. Kailan mo binili ito? Paano mo nalaman na gusto ko ito? Kung hahawakan mo ang kamay ko at mananatili sa tabi ko, hinding-hindi kita iiwan at pababayaan. General, Anong nangyari sa'yo? May lagnat siya. Tao, maghanda ng malamig na tubig. Ang weird talaga. Ako ang nahulog sa tubig. Pero bakit siya ang nilagnat? Miss Jiang, may hindi ka pa siguro alam. Si General, nung 8 taong gulang siya, nahulog siya sa malamig na lawa. Halos mamatay siya noon. Simula noon, nagkaroon na siya ng karamdaman. Alam ni General na mahina ang katawan niya. Pero tumalon pa rin siya sa tubig para iligtas ka. Akala ko ang taya niya ay puso niya. Hindi ko akalain, pati buhay niya, ibinigay niya sa akin. Ang tanga naman niya. Sinabi mo ba kanina, nung 8 taong gulang si General, nahulog siya sa malamig na lawa? Oo nga, buti na lang may batang babae na sumaklolo sa kanya. Kung hindi, ay... Ang orihinal na nagmamay-ari ng katawan nung bata pa siya, nailigtas din ang isang batang, lalaki sa malamig na lawa. Ibig sabihin ba, nung bata pa ako, nailigtas ko rin ang isang batang lalaki sa lawa? Parang ang pangalan mo. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Ang pangalan ko ay Achi. Anong pangalan mo? Ako ay... LA. Achi. General. LA. Ano ang sinabi mo kanina? Ang nagligtas sa akin sa malamig na lawa. Ay si Muchay. Achi. Kaya pala. Kaya mula pa noon parang pamilyar ito sa akin. Yung matagal ko nang hinahanap na taong sumaklolo sa malamig na lawa. Nandito lang pala sa tabi ko. Salamat sa'yo. Tia, pakiusap po, ipaglaban nyo naman si Yuer. Alam nyo naman, simula pagkabata, hinahangaan na ni Yuer si kuya mo. Itong anak na babae ng pamilya Jiang, si Jiang Limayo. Ewan ko ba kung anong diskarte ang ginamit. Araw-araw na lang nakadikit kay kuya mo. Pati dahilan ng pagpapagaling, ginamit pa.
para makatira sa mansion ni General. Si Muchi, hawak ang 10,000 sundalo sa Hilaga. Kung malapit natin siyang makuha, lahat ng kapangyarihan sa hukbo, mapupunta sa atin. Si Ye, kapag sumali sa labanan para maging tagapagmana, magkakaroon ng mas malaking tsansa. Si Muchi, bata pa pero napakagaling, dami na ring tagumpay sa mga digmaan. Sobrang pinagkakatiwalaan ng emperador. Kung gugustuhin mo talaga siya, sa palagay ko bagay kayo. Pero sa ngayon, wala kang dapat alalahanin. Kung ganun, ako na ang baalang tumulong. Ipapaabot ko sa emperador ang kasal ninyo. Kapag lumabas na ang utos ng hari, kahit sino pa ang nasa tabi ni Muchi, wala nang problemang darating. Maraming salamat, Tia, dahil tinulungan mo ako. Kuya mo, ikaw pa rin ang akin sa huli. Ang lason sa katawan ni General, lahat natanggal na. Simula ngayon, hindi na kailangan tusukin ng karayom. Kumusta ang pakiramdam ngayon ni General? Pakiramdam mo ba? Malinaw na ang isipan mo. At masigla na tulad ng dragon at tigre. Gusto mo bang subukan natin? General, wala po akong nakita. Oo, tinatawag ka ni mahal na hari sa palasyo. Mulay King, malaking ambag mo sa pagbabantay sa hangganan. Ngayong araw, bibigyan kita ng magandang kasal. Sa utos ng langit, ito ang salita ng emperador, si General ng Hilaga, Muchi. Katapatan na tapang mo ay kahanga-hanga. Ipinagkakaloob ang kasal sa anak na babae ng kanila Chancellor, Liang Wanyu, si Liang Wanyo ng pamilyang Liang. Napakabait. matalino at maganda. Mahinahon, magalang at matipid. Talagang bagay na bagay. Piliin ang pinakamabuting araw para sa kasal, upang ipakita ang kabutihan ng emperador sa mga bayani ng bansa. Dinggin ang utos na ito. Mahal na hari, may minamahal na po akong iba. Nagmamakawa ako. Bawiin niyo po sana ang utos. Sino bang dalaga ang tinutukoy mo? Mahal na hari, siya po ay ang anak na babae ng eskribano Jiang, si Jiang Limyu. Hindi ba siya yung inabandona ng Yongning Marquis House? Isa lang siyang batang babae na iniwan ng asawa. Paano siya babagay kay General? Nakakatawa. Mulay King, alam mo bang, ang pagtanggi sa utos ng emperador ay isang malaking kasalanan. Handa po akong parusahan. Basta bawiin niyo po ang utos. Mulay King, tunay na totoo ang ugali mo. Kung ganon, dahil kay Mulay King, may mahal na siyang iba. Ipagpaliban muna ang kasal. Pero, nakabukas na ang bibig ko. Dapat kang parusahan sa hindi pagsunod sa utos. Ngayon, papaluin ka ng 50 palo. Ako po'y tatanggap ng utos at nagpapasalamat. Sandali, huwag kang munang magpasalamat. Sa loob ng 3 araw, kaarawan ng Emperatrice Dowager, may handaan sa palasyo. Gusto ko, ikaw mismo ang magdala kay Jiang Limyu sa palasyo. Para makilala ko siya ng harapan. Gusto kong makita kung anong klaseng babae ang magpapa-break ng batas sa pinakamahusay kong general sa Hilaga. Ako po'y tagasunod ng utos. Ang usaping ito, dito na magtatapos. Maaari ka nang umalis. Tapos na ang pulong. Mahal na hari, ang pagtanggi ni General mo sa kasal ay malaking kasalanan. Bakit ganyan po kayo kabait sa kanya? Itong si Muchay, napapaalala niya sa akin ang aking kabataan. Tia, si kuya mo, naglakas loob na hindi sundin ang utos. Si Jiang Limayu, isa lang naman siyang iniwang babae. Paano kaya niya? Napapasunod pati utos ng hari, Tia. Sa ngayon, lahat ng opisyal, pinag-uusapan na ang kahihiyan ng pamilya Liang. Kailangan niyo po talagang gumawa ng paraan. Isang anak ng Chancellor, umiiyak at nagwawala. Anong klase namang asal yan? Ang puso ng lalaking ito.
Kailangang hawak mo talaga sa palad mo. Pagkalipas ng 3 araw, magkakaroon ng handaan para sa kaarawan ni Taihao. Sa araw na iyon, magbibigay ako sa kanya ng isang malaking regalo. Oo. Liu. Habang nandito ako, hindi mo kailangang mag-alala. General, huwag kang mag-alala. May paraan ako para harapin ito. Ako po si Jiang Liu, anak ng ministro. Magalang pong bumabati ng malusog na katawan sa mahal na hari. Sana'y humaba pa ang buhay ng Taihao. Talagang kapuri-puri ang napili ng general ng Zenbei. Kahit sa simpleng kilos at galaw niya, higit pa siya sa mga karaniwang anak ng mayaman. May lakas ng loob at dignidad siya. Ipinagkakaloob ang upuan. Kamakailan lang, hindi maganda ang pakiramdam ni Emperatrice Dowager. Lubos akong nag-aalala. Narinig kong mahusay ka raw sa medisina. Sakto naman. Ngayong araw ay may bagong dating na espesyal na, Longjing na tsaa ang kusina ng palasyo. Bakit hindi ikaw mismo ang maghanda ng isang tasa ng nakapapakalmang tsaa para kay Emperatrice Dowager? Para makita rin namin ang kakayahan mo. Ano sa tingin mo? Ang aliping babae ay naglakas loob. Nais maglingkod para kay Emperatrice Dowager. May gasgas sa gilid ng tasa, mga 3 pulgada ang layo. Parang sinadyang kinayod ng metal na gamit. Kapag na-expose sa hangin ang pulbos, nagiging pula. Ito ay zoshali na lason. Dagdag pa ang sadyang paggamit ng ginintuan na gamit pang tsaa. Mukhang gustong palalain ang lason gamit ang metal. Ibig bang sabihin, may sinadyang maglagay ng lason sa tsaang ito? Glycerhiza ay neutral. Kaya nitong pababain ang epekto ng kahit anong lason. Munggo ay malamig sa katawan, protektado ang puso. Sa ngayon, magbabakasakali na lang tayo. Ang amoy ng tsaa na ito. Bakit parang nakakahilo? Parang umiitim ang paningin ko. Imperial Physician, dali. Ang zoshali ay lalong nagiging lason kapag nainitan. Ang glycerhiza at munggo pansamantala lang na nakapagpapahina. Pero hindi kayang pigilan ang lason na pinaigting ng mainit na tubig. Ipinaabot kay mahal na hari. Humina at naging malapot ang pulso ni Emperatrice Dowager. Namutla at naging maasul ang daliri. Mukhang nalason siya. Nalason. Ibig bang sabihin, may problema sa tsaa na ito? Jiang Liu, Ang lakas ng loob mo. Mahal na hari, pakiimbestigahan. Nakita ko mismo siya, na may nilagay sa tsaa. Mga gwardya. Ang pamilyang Jiang ay may masamang balak. Sinaktan si Emperatrice Dowager. Dakpin agad. mahal na hari. Si Jiang Xiaoji ay kilala sa kanyang kabutihan bilang manggagamot. Siguradong may hindi pagkakaintindihan dito. Pakiusap mahal na hari, imbestigahan pa. Mahal na hari, totoong nalason si Emperatrice Dowager. Ngunit hindi po ito ginawa ng inyong alipin. Ang lason na ito, ang tawag ay zoshali. Kailangan munang ipahid sa metal na gamit, mahigit 30 minuto bago gamitin. Ang inyong alipin ay kanina lang. Hinawakan ang gilid ng tasa. Paanong makapaglalagay ako ng lason sa harap ng maraming tao? Mahal na hari. Totoo pong zoshali ang lason. Tunay din po na kailangan munang ipahid ito. Hindi po ito gawa-gawa lang. Bakit naging ganito? Malinaw kong iniutos, na ang gagamitin lang ay Zuamenglong. Bakit naging Zhu Shalay? Siguradong si Liang Wanyu ang may gawa nito. Consort wrong. Kaninong kamay? Dumaan ang tsaa.
Mahal na hari, kung mamarapatin, may naalala po akong isang bagay. Noong isang araw, may bagong dating na, mga pampakalma na pabango mula sa kagawaran, baka yung tagapangasiwa ng imbakan. Nagkamali at inilagay ang Zoo Chalet sa lalagyan ng pampabangong tsaa. Ikaw, alipin. Hindi mo ba talaga alam ang pagkakaiba ng gamot? Consort, sana ay pakinggan ang aking pagpapaliwanag. Maliwanag kong, itiniwalay ang Zoo Chalet sa kahon ng Zitan. Paano pa? Nakalusot, nagsisinungaling ka pa. Mahal na hari, kasalanan po ito ng inyong alipin. Hindi ako nakapag-inspeksyon ng personal. Pakiusap, parusahan ninyo ako. Consort Rong, ngayong batid mo na ang kasalanan mo. Simula ngayon, hindi ka pwedeng lumabas ng Tenyi Palace. Kailangan mong magsulat ng 10 scroll ng mga banal na kasulatan araw-araw, habang hindi gumagaling si Imperatress Dowager. Hindi ka makakalabas ng palasyo. Tumatanggap ako ng utos. Mahal na hari, ang Zoo Chalet ay lumalalim ang epekto sa dugo. Bilang matandang manggagamot, wala na po akong magawa. Ano pa ang silbi ng Imperial Hospital sa'yo? Kung may masamang mangyari kay Imperatress Dowager, Isasama kita sa kanyang libing. Mahal na hari, naglalakas loob po akong humiling na makapaglunas kay Emperatrice Dowager gamit ang karayom. Hindi ka ba natatakot magkamali ulit? Handa po akong managot ng buhay ko. Kailangan lang ng 3 karayom. Kung hindi ko, matatanggal ang lason. Handa akong paghiwa-hiwain ng 1,000 beses. Pumapayag ako. Talagang kahanga-hanga. Malakas na ulit at regular ang pulso ni Emperatrice Dowager. Lumuso talaga ang lason palabas ng kanyang katawan. Si Jiang Xiaoji, gamit ang teknik ng enerhiya at karayom. Bilang matanda na sa medisina, ngayon lang ako nakakita ng ganito. sadyang kamangha-mangha si Jiang Liu. Kalma sa peligro. Maalam sa paglunas. Dapat siyang malaki ang gantimpala mula sa akin. Napakalaki ng pasasalamat, ngunit hindi ko nararapatin. Ang matulungan si Emperatrice Dowager ay isang karangalan para sa akin. Magaling, ang galing ng medisina ni Jiang Liu eh. Napakabuti pa ng kanyang pag-uugali. Ipapaabot ko ang aking utos. Si Jiang Liu ng pamilya Jiang, mahuhusay sa medisina, at may gininto ang puso. Ngayong nailigtas niya si Imperatress Dowager sa panganib. Malaki ang naitulong niya sa bansa. Ipagkakaloob sa kanya ang posisyon ng Imperial Physician. Malaya siyang pumasok at lumabas sa Imperial Hospital. At partikular na aalagaan si Imperatress Dowager. Bukod pa rito, Ginagawaran siyang prinsesa ng Qingping County. May 300 sakahan na pag-aari. 100 na gintong pilak. At 50 rolyo. ng mga mamahaling tela. Kahit hindi formal na opisyal ang Imperial Physician, pwede na siyang malayang makagalaw sa palasyo. Ang titulo bilang prinsesa ng county ay isang pambihirang biyayang hindi inaasahan. Hindi ko inakalang matutuwa ako sa gitna ng sakuna. Lubos ang aking pasasalamat, mahal na hari. Simula nang itatag ang bansa, Hindi pa nagkaroon ng babaeng manggagamot na nakapasok sa Imperial Hospital. Tungkol naman kay Mu Aiking, naalala ko, noong isang araw, lumapit ka at naghayag ng damdamin. Mahal na hari, matagal ko na pong hinahangaan si Jiang Xiaoji. Pakiusap pagbigyan niyo kami. Magaling. Talagang napakagandang araw. Mu Aiking, pakinggan mo ang aking utos. Nakita ko na ikaw at si Jiang Liu ay talagang bagay at nagmamahalan. Kaya't ibinibigay ko na sa inyo ang pribilehiyong pumili ng mabuting petsa para magpakasal. Kami pong alipin. Malugod na nagpapasalamat sa inyong napakalaking biyaya, mahal na hari. sobrang kalokohan na to.
Kung sakaling ngayon, si Emperatrice Dowager ay may mangyaring masama, ang buong angka ng Jiang, lahat kayo ay mamamatay kasama niya, simulat sa Paul. Hindi mo naman ako pinapansin, Papa. Pero ngayon, bigla mo akong ginagampanan bilang istriktong ama. Mula sa mahigpit na ama, nagkakaroon ng masunuryang anak na babae. Ginagawa ko ito bilang ama, dahil gusto ko lang ang ikabubuti mo, kahit binigyan ka na ni kanyang kamahalan ng basbas para sa kasal. Ayon sa kaugalian ng pamilya Jiang, Kung wala pa ang 6 na seremonyas, hindi pa dapat lumipat sa bahay ng general, pag nalaman ng iba. Hindi ba't pagtatawanan nila tayo? Sasabihin nilang ang pamilya Jiang ay walang modo. Ngayon din, sasama ka sa akin pauwi ng Jiang Mansion. bilang general, ako mismo ang magdadala sa kanya. Walang sinuman ang pwedeng pumigil. Bilang opisyal, iniisip ko lang din ang kapakanan ng General's Mansion. Kung malaman ng iba na ang general ay tinanggap ka bago ang kasal, malulugmok ang pangalan ng General's Mansion. Pwede namang bumalik sa Jiang Mansion. Pero dahil mahal ng Papa, ang mga kaugalian, kailangan ding ipaalala ng anak na babae na sa araw na ikakasal na ako, dapat mas malaki ang ihahandang dote. Kung hindi, akalain nilang minamaliit mo ang General's Mansion. Ikaw, Bilang ama, hindi kita pagkakaaitan. LA. Itong mga bulok na tradisyon ng pamilya. Hindi mo kailangang tiisin yan at isakripisyo ang sarili mo. Kung ayaw mo talagang manatili sa Jiang pamilya, pwede kitang dalhin pauwi ngayon din. Walang problema, General. May basbas ako mula sa emperador para magpakasal. Sa kanarian pa ang gintong libro ng prinsesa ng Qingping. Hindi rin basta gagawa ng masama ang Jiang pamilya laban sa Qin. Bukod pa dyan, gusto kong makita ng ilang tao na makita akong formal na nag-aasawa at pumapasok sa mansyon ng general. Hindi ba? Simula ngayon, kung wala akong permiso, walang sinuman ang dapat pumasok sa bakuran ko. Itong si Jiang Liu na babaeng to, paano siya naging ganon kapalad? May basbas pa siya mula sa emperador para magpakasal. Ikinasal pa kay mo general. Ikaw, babae ka. Kung hindi lang dahil sa kapusukan mo, hindi sana ako naipit at nakulong dito, sa palasyo ng Fenghe. Ilang beses na akong nagpaalala at nagbilin sa'yo. Nagamitin mo ang pampatulog. Para mahimbing matulog ang reyna ina kahit ilang araw lang. Ikaw naman. Pinalitan mo talaga ng nakakamatay na pulang gamot. Kung may mangyaring masama sa reyna ina, akala mo ba mapoprotektahan pa kita, Tia? Baka pati ang buong lahi naming Liang, madamay at maputulan ng ulo. Tia, wala na talaga akong magawa noon. Ngayon, ang tanging nakikita ni mo kuya ay yang babae na yan. Kailangan ko talagang gawing matindi ang galaw ko. Gusto mo bang makita na lang akong walang magawa? Habang inaagaw si mo kuya sa harap ko. Ganyang simpleng pampatulog, hindi kailanman makakatumbas ng galit ko. Mas mabuti pa, bigyan na lang kita ng matinding gamot, Jiang Liu. Pagdating ng araw na yon, siguradong hindi ka na makakabangon kailanman. Basta't malason ang reyna ina, si Jiang Liu na ang may kasalanan ng pag-atake sa reyna ina. Pag ganun, si mo kuya, ako lang ang mapapansin niya. Alam mo ba gaano ito kaselan at delikado? Akala mo ba talaga na hindi tayo pinaghihinalaan ng emperador? Nagpipigil lang siya dahil natatakot siya sa pundasyon ng pamilyang Liang sa pamahalaan. Pagkatapos nito, ang susunod na daan natin, parang maglalakad sa talam ng kutsilyo. Anong gagawin natin? Ngayon, pababa na ang utos ng kasal. Baka wala ng pagkakataon si Yuer kailanman. Tia, ikaw ang laging nag-aalaga at nagmamahal kay Yuer. Pakiusap, bigyan mo pa si Yuer ng isa pang pagkakataon. Maawa ka, Tia. Medyo pabigla-bigla lang ang batang ito. Pero pwede siyang maging isang magandang alas, kung magagamit natin siya para alisin si Jiang Liu. Mawawala na si Mo sa kanya, tsaka magagamit natin si Yeya para makuha ang tiwala ng general ng Hilaga. Pag-control na natin ang hukbo, wala na tayong dapat ikatakot sa plano natin. Bakit ba minamadali mo? Regalo pa lang ng kasal, hindi pa kasal mismo. Bago ang kasal, marami pang pwedeng mangyari. Kung totoo ang gusto mong magpakasal kay mo general, dapat magpakatatag ka para sa akin. Hanggal lang si Yuer. Bahala ka na, Tia. Narinig ko kamakailan na si Jiang Liu ay nasa Jiang pamilya.
Wala na siyang proteksyon ni Muchi. Tia, may plano ka na pala. Ganito ang gagawin mo sa oras na yon. Opo. Ginoong Shizzy, hindi nyo na dapat dagdagan pa ang iniinom nyo. Umalis ka na. Mga bagay ko ito, hindi mo saklaw ang pakikialam dito. Aba, ang mismong tagapagmana ng Marquisado. Dito pa nagpapakalasing at nagpapalipas ng kalungkutan. Ano? Si Miss Liang pala ay walang ibang ginagawa. Para lang pagtawanan ako? Bakit mo naman nasabi yan, Shizzy, kung hindi ako nagkakamali? Ganito ka siguro. Dahil kay Jiang Liu ka nasasaktan. Ang kapal ng mukha ni Jiang Liu. Noong araw, lumuhad pa siya sa harap ng Marquisado, na tipong sinabing hindi siya magpapakasal sa iba. E ngayon, nakahanap siya ng mas mataas, at magiging asawa ng general. Siya. Isa lang naman siyang, sumasabay lang sa may kapangyarihan. Hindi mo dapat ikainis, Shizzy. Nakakatawa nga, kung tutuusin. Pareho tayong inabandona ng tadhana, nakikita mo ang taong mahal mo, inaangkin ng iba. Mas alam ko pa kung gaano kasakit yon, Shizzy. Ano, si Miss Liang? May gusto kay mo, general? 5 taon pa lang ako noong unang beses akong nakadalaw sa pista sa palasyo. Doon ko nahinangaan si Mokuya, para maging karapat-dapat sa kanya. 6 na taong gulang pa lang ako, nagpakadalubhasa na ako sa musika, chess, pagbabasa at pagpipinta. 12 pa lang nagsimulang manahin ng pangkasal. Pero sa huli, lahat ng ginawa ko ay parang biro lang pala. Basta't hindi pa natutuloy ang kasal ni Jiang Liu sa general, tayo. May pagkakataon pa rin. Anong ibig mong sabihin doon, Miss Liang? Narinig kong 10 taon nang umiibig si Jiang Liu kay Shizzy. 10 taon ng pagsinta, hindi basta yun mapuputol. Baka din nasaktan niya si Jiang Liu. Kung ibababa lang ni Shizzy ang sarili niya, at magpakumbaba tulad nung nakaraan, baka bumalik pa ang damdamin niya para sa'yo. Tama. May pag-asa pa. Miss, may isang batang utusan na nag-abot nito sa akin kanina sa likod ng bahay. Miss, siguradong si General Mu yun. Hindi siya makakalabas ngayon. Gusto niyang imbitahan kayo sa Zuishanlu para magkita. Kailan pa naging ganito ka maingat si General? General, bakit mo pinili ang lugar na ito? Liu. Ako ito. Lutingsi, bakit ikaw? Liu, alam kong may galit ka sa akin. Na kinamumuhian mo ako. Ang lahat ng nangyari noon, ay dahil sa pagkakalito ko, pinabayaan kita. Pero, ngayon malinaw na sa akin ang lahat, sa mundong ito. Kung wala ka sa tabi ko, maalwan man ang buhay, wala naman itong saysay para sa akin. Ang tanging hiling ko lang, ay bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ako si Lutingji, hindi nakita pababayaan muli sa buhay kong ito. Ang pagmamahal na dumating ng huli ay mas mababa pa sa damo. Lutingsi. Sa 10 taon ko bilang si Jiang Liu, naging sunod-sunuran ako sa'yo, nagpakumbaba't nagtitimpi. Pinagtiisan ko ang mapanuring tingin ng iba. Ibinigay ko sa'yo ang kabataan ko. Pero ni minsan hindi ko nakuha kahit kaunting awa mo. Kahit isang init ng pagmamahal. Ngayon pa lang, naaalala mo na pala kung gaano ako kahalaga sa'yo. Liu. Noon, nabulag ako at hindi ko. Na-appreciate ang kabutihan mo. Pero, mula simula, hanggang ngayon, ikaw lang talaga ang nasa puso ko. Lutingsi. Minsan mo na akong itinapon parang basahan. Ngayon magpapakadramatiko ka pa. Hindi mo naman talaga ako minahal. Sarili mo lang ang mahal mo. Ang pagpapanggap mong sobrang nagmamahal. Dahil lang natatakot kang higitan kita. Yung pagmamakaawa mo ng kapatawaran. Dahil lang hindi mo matanggap na malayo ako sa'yo. Yung pagluhod mo at pagpapakita ng pagsisisi. Dahil lang natatakot kang mas masaya ako kaysa sa'yo. Lutingsi, yung pag-ibig mo. Napakababa, nakakasuka na. Hindi ganon, Liu. Basta bumalik ka lang ngayon. Dadalhin agad kita sa mansion ng Marquis. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Nang magarbong pagpapakasal, titulong legal na asawa. Ako, gusto kong lumayas ka. 10 taon ng taos pusong pagmamahal, para lang pala sa wala. Ngayon malinaw na lahat, hindi na ako babalik. Ano mo ba iniisip mo sa akin, Jiang Liu? Isang aso ba na pwede mo lang tawagin at paalisin kung kailan mo gusto? Liu, nagkamali ako. Alam kong mali ako. Ako ang nagkamali. Lahat ay kasalanan ko. Pero,
Pero natutunan ko na ang pagkakamali ko. Nakikiusap ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ako, ibibigay ko ang natitirang buhay ko para bumawi sa'yo. Pwede ba? Lutingsi, yang itsura mo ngayon, talagang nakakadiri. Akala mo ba kapag umiyak ka, at sampalin mo ang sarili mo ilang beses, mabubura mo na ang 10 taon ng pinagdaanan natin? Sinasabi ko sa'yo, huli na. Simula ngayon, wala na tayong kahit anong kaugnayan. Kung pipilitin mo pa ako, wag mong isipin na may utang na loob pa ako sa'yo. Jiang Liu, ganito na nga ako kababa, nakikiusap ng kapatawaran. Ganito mo pa ako tratuhin, lumayas ka. Ayaw mong uminom ng mabuting alak, gusto mo ng parusa, tama? Huwag mong isipin, na dahil lang napalapit ka kay general mo, pwede ka nang maging reyna. Ngayon, papakita ko sa'yo kung paano maging sirang bulaklak ang babae. Tingnan natin, kung yang si Muchi, tatanggapin pa ang babaeng katulad mong, walang dangal. Lutingsi, bitawan mo ko, subukan mong saktan ako. Sisiguraduhin kong lahat kayo sa mansyon ng Marquis ay magdurusa. Sige, lalo ko gustong malaman. Kung anong pakiramdam ng ipamana kay mo, siya ang babaeng pinagsawaan ko na. Bitawan mo, 10 taon na ang lumipas. Nagpapanggap kang malinis ka pa. Ha? bitawan mo ako. Ikaw babae, paano mo ako nagawang saktan? Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Hayaan mo akong umalis. Nagkaroon ng kakaibang aktibidad sa gusali ng general. Wan Yu, paano ka nakarating dito? Anong nangyari sa taas? Kuya mo, huwag kang kabahan. Malamang na ang lasenggo na iyon ang gumagawa ng gulo. Kababa ko lang, walang nakitang mga abnormalidad. Talaga? Talaga. Sa wakas, Yuer, nakilala kita rito. Gusto mo bang makausap si Yuer? General. Boses ni Ali. Malamang nagkamali si kuya mo nang narinig. Kasalukuyang nasa tirahan ng mga Jiang si Jiang Liu. Paano kaya ito narito? Tumabi. Kung si Ali ay dumanas ng anumang sakuna, gusto ko ang buhay mo. Bitawan. Ang tapang-tapangan mo talaga, Luting Z. Ang lakas ng loob mong hawakan ang babae ko. Hindi pagkakaunawaan. Ali, huli na ako. General. Luting Zai, gusto ko ang buhay mo. Papatayin ko ang ulo mo ngayon, kung may susunod na pagkakataon. Pagpuputol-putulin kita, gumulong. Ali. Mula ngayon, wala nang mga asar sa'yo. Ang taong nanakit sa'yo. Tiyak na lilipulin ko ang buong angkan nila at ang buong pamilya nila, kahit ang mga manok at aso ay hindi nakaligtas. General. Jiang Changfeng. Pinipilit mo ba kaming mamatay ng anak ko? Ang ninunong Jade Screen. Ibinigay lahat ng iyon sa babaeng iyon bilang dote. Ikaw na maliit na cutie. Liu, hindi lamang siya isang prinsesa ng lalawigan na personal na hinirang ng emperador. Ito rin ang minamahal ni general mo. Kung mahirap ang pamilyang Jiang at ang nobya ay ikinasal. Kaya, ang reputasyon ng aming pamilyang Jiang, saan ito ilalagay? Kung kalahati lang ng kakayahan ni Ruer ang taglay niya, bakit magiging ganito? Mabuti. Ang sarap naman, hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Susunugin ko na ang bodega ngayon din. Kung kalahati lang ng kakayahan ni Ruer ang taglay niya, bakit magiging ganito? Pangatlong beses na ito, miss. Mula nang ilabas ang utos ng kasal ng imperyo. Ang East Courtyard ay nasa patuloy na kaguluhan, parang isang ingrandeng palabas ng opera. Hayaan silang gumawa ng gulo. Pagkatapos ng lahat, noon, kumusta ang isang ina na pilitang ibigay ang dote? Gusto ko ngayon, isa-isa nilang ibinuhos ang lahat. Simula nang umalis ang ginanggaano karaming paghihirap ang tiniis ng dalaga, kahit ang uling ay kinakapos sa paggamit kapag taglamig, umubo ka ng napakalakas na, ang panyo mo ay puno ng dugo. Napilitang mapunta sa nagyayalong dambana kopyahin ang mga singsing ng kababaihan. Palihim na inihatid ng katulong ang mga steamed buns. Mapapalo na naman siya. Tag-init, gumawa pa nga sila ng paraan para pahirapan siya. Sinasadya nilang tinanggal ang banig na kawayan sa kwarto mo. Pinalitan ito ng nakapapasong mainit at magaspang na lino. Kapag ang araw ay nasa pinakamalakas na tirik nito, hindi man lang nila kami hinayaang uminom kahit isang patak ng tubig sa balon.
Natatakot ang dalaga na makita siya. Lagi kong nilulunok ang mga luha ko. Sa maghapon, pinilit pa rin niyang ngumiti. Sa kabutihang palad, mabuti na lang at mahal na mahal ako ni General Mu ngayon. Dati pinagingit-ngit ko ang mga ngipin ko at nilulunok ang pride ko. Wala nang iba pa kundi ang manirahan sa ilalim ng bubong ng iba. Ngunit sa kasalukuyan, kung may maglalakas loob na apihin tayo muli, kailangan ko muna itong pag-isipang mabuti. Mayroon ba akong siyam na buhay na dapat tumbasan? Ang buhay ng orihinal na may-ari. Naghihirap ng mag-isa, pagdurusa sa kahihiyan. Mabuti na lang. Tapos na ang mga maruruming araw na iyon. Ngayon, maliwanag at malinis na ang mga bintana. Mga magagandang damit at masasarap na pagkain. At isang mabuting tao sa iyong tabi. Namatay siya ng mapayapa. Anong araw ngayon? Ito ang unang araw ng ika-8 buwang lunar. 5 araw pa ikaw iyon at si General Mu petsa ng kasal medyo atubiling hiwalayan ito ni Kwikwi. Tanga. Sa araw na isusuot ko ang Phoenix Coronet at bordadong roba, gusto kong magsuot ka ng brocade jacket. Sinamahan niya ako papunta sa mansyon ng General bilang isang lady-in-waiting. Unang taon ng junior high school. Dapat akong pumunta sa puntod at magsindi ng insenso. Nang umalis sina Ginang at Binibini, wala man lang disenteng lapida ang matanda. Ayaw nila ibigay sa akin. Ang taas na ng damo sa puntod ngayon. Ina, dumating si Ali para bisitahin ka. Kuy-kuy. Dalhin ang alak. Ina, para sa iyo ang toast na ito. Ang biyaya ng panganganak at pagpapalaki. Dahan-dahang umuuga ang bangkang pangbuwan. Malambot at mahaba ang unan na parang ulap. Aking munting anak na babae, ipikit mo ang iyong mga mata. Ang toos na ito ay para sa iyo sa pagprotekta sa akin. Ang lakas ng loob mong magnakaw sa murang edad mo, bubugbugin kita hanggang mamatay. Panginoon, si Ali ay isang taong dinala ko sa loob ng 10 buwan, lamang na nahulog mula sa katawan. Ako ang pinakaalam sa mga iniisip niya, lalo na ang isang kasuklam-suklam na gawain tulad ng pagnanakaw. Parang pagtusok ng kutsilyo sa liig ng isang tao. Hindi siya magnanakaw kahit isang bagay mula sa kahit sino. Kung ipipilit mong lumaban, kung gayon, sabay-sabay tayong lumaban kasama na ako. Ikatlong tasa. Isang pininturahang kilay. Ang dalawang hagod ay nagpapaningning sa mga mata. Ito ang maswerteng lunal ni Ali. Hinaharap, siguradong makakahanap ka ng isa. Isang mabuting asawa na nakakaintindi at nagmamalasakit sa iyo. Inay, ano ang bumubuo sa isang mabuting asawa? Si Ali lang natin yan. Pahalagahan mo ito sa iyong mga kamay. Hindi ko kayang mahiwalay sa iyo. Mga taong dumaranas kahit sa pinakamaliit na kawalan ng katarungan. Ali, pumunta rito. Ito ang inihanda ng nanay mo para sa iyo. Dote. Sa kasamaang palad, hindi na nakapaghintay ang nanay ko. Magkikita tayo sa araw na isusuot mo ang damit pangkasal mo. Ina, huwag pumunta. Ayaw magpakasal ni Ali. Ang ina lang niya ang gusto ni Ali. Mama, 5 araw mula ngayon, ikakasal na ang anak natin sa taong tunay na nagmamahal sa kanya. Simula ngayon, mamumuhay ang anak natin ng buong dangal. At mas magniningning pa siya kaysa kanino man. Miss, gabi na. Umuwi na tayo ng maaga. General, bakit ka? Narinig ko sa mga tao sa bahay na mag-isa kang naparito para mag-alay. Medyo kinakabahan ako para sa'yo. Sa ganitong lugar. Hindi dapat ikaw lang mag-isa rito.
Ginang ng biyenan, pasensya na't nahuli ako. Ginang ng biyenan, bukas magpapadala ako ng tao para ipaayos ulit ang puntod. Gagamit ng pinakamagandang asul na bato para sa lapida. Magpapatanim din ako ng maraming puting plum tree dito. Taon-taon tuwing Andas at Disyembre, hindi mawawala ang kandila't insenso dito. Para sa ilalim ng lupa, hindi ka nagaanong mag-isa. Tungkol naman kay Ali, habang buhay pa ako, hindi ko siya hahayaang masaktan o mangulila. Kung hindi ko matupad ang pangakong ito, ang langit at lupa na ang humatol sa akin. General, hindi mo naman kailangang gawin ito. Ali, dati mag-isa ka lang sa buhay. Walang matatakbuhan. Simula ngayon, ako na ang magiging lundayan mo. Poprotektahan kita habang buhay. Papasok na ang bagong mag-asawa. Una, hangad ko na taon-taon lagi tayong magkita. Pangalawa, sana'y lagi tayong tapat at matapat sa isa't isa. Pangatlo, sana'y magkasama tayo habang buhay at di na mapaghiwalay. Tapos na ang seremonya. General, oras na para magpahinga. Anong tawag mo sa akin kanina? General, Hindi tama. Achi, Hindi pa rin tama. mahal, Mrs.